Noong September 2010, si Greg Flanagan, isang 55 years old na oilman mula Louisiana, ay pumasok sa elegante hotel sa Beaumont, Texas. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, room 348, ngunit hindi na siya lumabas pa. Si Greg at ang kanyang asawang si Susie ay karaniwang nag-uusap sa telepono tuwing umaga. Ngunit kinabukasan, hindi siya tumawag at hindi rin pumunta sa kanyang opisina. Si Greg ay natagpuan ng dalawa niyang kasamahan sa trabaho na nagtungo sa hotel upang hanapin siya. Pinabuksan nila ang kanyang kwarto sa manager ng hotel. Natagpuan ang kanyang katawan sa sahig, nakabukas pa ang telebisyon. May mga candy bars at sigarilyo na nagkalat malapit sa kama, at ang $1,000 cash ay nandoon pa rin sa kwarto. Walang bakas ng puwersahang pagpasok, walang senyales ng away o pagkilos ng ibang tao sa kwarto. Walang dugo o anumang sugat sa kanyang katawan. Si Greg ay kilalang heavy smoker at may sigarilyo pa sa pagitan ng kanyang mga daliri nang siya ay namatay. Inakala na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa natural na dahilan tulad ng atake sa puso. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay ipinadala sa medical examiner upang makumpirma ang sanhi ng kamatayan. Ang lahat ng aspeto ng pagkamatay ni Greg ay tila karaniwan lamang, ngunit natuklasan sa pagsusuri ang isang bagay na hindi inaasahan. May bali ang kanyang mga tadyang, may mga hiwa sa kanyang atay, tiyan at bayag, at may butas sa kanyang puso. Kulay ube ang paligid ng kanyang singit at kanang balakang. Ang ilan sa kanyang bahagyang natunaw na pagkain ay napunit mula sa kanyang bituka. Ang kanyang dibdib ay parang nakatanggap ng napakalakas na suntok na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kanyang pagkamatay ay idineklarang homicide. Si Greg Flanagan ay binugbog o dinurog hanggang mamatay. Hindi pinaniwalaan ng mga investigador ang autopsy dahil hindi ito tumutugma sa crime scene. Walang mabigat na bagay sa kanyang silid na maaaring makapagdurog sa kanya. Ngunit malinaw ang ulat, si Greg ay nagkaroon ng matinding internal injuries na karaniwang nakikita sa mga biktima ng aksidente o mga nabagsakan ng mabibigat na bagay. Ngunit may isang mahalaga at kakaibang detalye. Ang lahat ng pinsala sa mga internal organs ni Greg ay hindi gaanong nakaapekto sa kanyang torso. Halos walang pasa maliban sa paligid ng kanyang singit na nangangahulugang ang kanyang mga pinsala ay halos sa loob lamang. May ilang posibleng paliwanag lamang. Maaaring binugbog si Greg sa ibang lugar bago bumalik sa kanyang silid kung saan siya namatay. Ngunit dahil sa matinding trauma na dinanas ng kanyang katawan, siya ay nagdugo ng internal sa loob ng wala pang 30 segundo. Kaya imposibleng makabalik pa siya sa kanyang silid. Kailangang binugbog siya sa kanyang silid, ngunit walang ebidensya. Walang anumang bagay na nagalaw, at sinabi ng mga tao sa katabing silid na wala silang narinig. Ang tanging kakaibang bagay na natuklasan ng mga investigador noong gabing iyon ay gumawa si Greg ng popcorn sa microwave at nagkaroon ng electrical circuit na nasira. Kinailangan pang ayusin ang circuit breaker sa kanyang silid ng gabing iyon at ipinadala ang maintenance. Dahil dito, nabuo ang isang teorya. Ang maintenance ay kilalang sex offender. Marahil ang pinsala sa scrotum ni Greg at ang kanyang internal injuries ay dulot ng isang kakaiba at nakakatakot na pag-atake. Ngunit binaliwala ang teoryang ito dahil may alibi ang maintenance worker. Ang susunod na teorya ay tungkol sa mga lalaking umupa sa katabing silid ni Greg. Isang grupo ng mga electrician na madalas magtipon sa isang silid tuwing gabi upang uminom. Marahil nang mawalan ng kuryente dahil kay Greg, sila ay nagalit at nakipag-away sa kanya. Binugbog siya sa pasilyo bago siya gumapang pabalik sa kanyang silid kung saan siya namatay. Ngunit hindi ito mukhang makatotohanan dahil sinabi ng mga lalaki na hindi nila nakita si Greg. At ang kanyang mga pinsala ay hindi din akma sa isang suntukan. Bukod dito, ang sigarilyong natagpuan sa kanyang kamay ay tila masyadong kaswal para sa isang taong binugbog. Ang kasong ito ay isa sa mga pinakanakalilitong kaso na hinarap ng mga investigador at ito ay natigil sa loob ng ilang buwan. Nag-alok ang pamilya ni Greg ng $50,000 na pabuya para sa sino mang may impormasyon, ngunit walang lumapit.
Kinuha ng kilalang pribadong investigador at dating Long Island cop at DEA special agent na si Ken Brennan ang kaso ni Greg. Sinimulan ni Brennan ang pag-interview sa lahat, kabilang ang asawa ni Greg at ang medical examiner. May isang clue na hindi napansin ng iba. Ang sigarilyo na nasa kamay ni Greg ay natagpuan sa kanyang kaliwang kamay, ngunit iginiit ng kanyang asawa na siya ay naninigarilyo gamit ang kanang kamay. Ayon kay Brennan, maaaring tumayo si Greg at inilipat ang sigarilyo sa kabilang kamay, marahil upang buksan ang pinto. Ang clue na ito ay nagbalik sa mga electrician sa katabing silid. Maaaring tumayo si Greg upang buksan ang pinto nang kumatok ang mga ito matapos niyang maputol ang kuryente. Ang ilan sa kanyang mga pinsala, tulad ng hiwa sa kanyang bayag, ay maaaring dulot ng sipa mula sa steel-toed boots na karaniwang suot ng mga electrician. Habang ini-interview ni Brennan ang mga electrician, napagtanto niyang may dahilan kung bakit na-dismiss ang teorya. Ngunit may isang bagay na lumitaw sa mga interbyong ito. Isa sa mga lalaki ang nagkomento tungkol sa isang baril na pumutok sa hotel. Biglang nagkaroon ng teorya si Brennan. Muling ininspeksyon ang silid ng hotel. Sa pagkakataong ito ay hinahanap ang bala. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, wala silang nakita. Hanggang sa mapansin ni Brennan ang isang maliit na inayos na uka sa dingding. Sa pag-inspeksyon sa katabing silid, natagpuan niya ang maliit na marka ng bala na pumasok sa dingding. Ang lagusan nito ay ang uka sa silid ni Greg. Si Greg ay binaril. Hindi tinanggap ng medical examiner ang teorya ni Brennan. Walang sugat ng bala sa katawan ni Greg at hindi nila maaaring hindi mapansin ang isang sugat ng bala. Ngunit magkasama nilang muling sinuri ang mga larawan ng autopsy. Tinanong ni Brennan kung maaaring pumasok ang bala sa katawan ni Greg sa pamamagitan ng kanyang bayag dahil may mga hiwa at nangingitim ang parteng iyon. Sumang-ayon ang examiner na posible ito kung pumasok ito sa tamang anggulo. At maitatago nito ang pasukan ng bala dahil sa mga tiklop ng balat. Ang bala ay maaaring dumaan pataas sa kanyang katawan na nagpapaliwanag sa blunt force trauma sa kanyang mga laman loob na parang matinding bugbog. Ang butas sa puso ni Greg ang nakakumbinsi sa examiner. Dati itong inakala na pumutok na kanang atrium dahil sa blunt force trauma, ngunit napagtanto ng doktor na ito ay butas ng bala. Si Greg ay binaril nga. Noong gabing namatay si Greg, ang ilang electrician ay nagiinuman sa katabing silid. Isa sa kanila, si Lance Mueller, ay naglalaro ng isang 9mm Ruger pistol. Aksidenteng pumutok ang baril. Tumagos ang bala sa dingding at pumasok sa silid ni Greg kung saan siya tinamaan habang hawak ang kanyang sigarilyo. Bumagsak siya doon mismo. Halos walang iniwang ebidensya kung ano ang nangyari. Noong panahong iyon, hindi sigurado ang mga electrician kung may umuupa sa katabing silid, kaya hindi sila nagsisinungaling nang sabihin nilang hindi nila nakita si Greg. Ginamit ni Mueller ang toothpaste upang subukang itago ang ebidensya ng butas ng bala sa kanyang silid. At nang ideklara ang pagkamatay ni Greg bilang natural causes, inakala ni Mueller na ito ay isang kakilakilabot na pagkakataon lamang. Si Mueller ay inaresto at kinasuhan ng manslaughter sa pagkamatay ni Greg Flanagan. Sa korte, hindi siya tumutol sa reckless manslaughter at criminally negligent manslaughter charges. Siya ay nahatulan at sinentensyahan ng 10 years. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Master Balboa, Red Horse, Ellie Leo, Mary Gabay, Maria Rivers, Ems Del Campo, Vito Kabili, Del Tesco ng Lebanon, Maria Melanin Micutuan, Shirley Villanueva ng Barcelo, Italy, Maldita Demonita, Mayan Rodriguez, Rosemary Biagtan ng Hong Kong, Dressier 1.9, Lexi, Tatskes Balatukay, Tanoa Kimia, Nicole Aguilar, Christina Paras, Jalen Labajo at Glenda Kamawas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.